ano yan, at first, it was just a conflict, a class conflict between the Peninsulares and Insulares. Mga Espanyol na pinanganak sa Spain. Siyempre, doon sila pinanganak. Mga purong Kastila, mga Peninsulares. Yung mga Insulares naman, ito yung mga Kastila na dito na pinanganak sa Pilipinas. Insulares sila. Second-class citizen pa rin sila. That is why this affected yung influx ng mga pari dito sa Pilipinas when the Catholic Church, when the Roman Catholic Church lost its power and prestige in Europe. So bumagsak sa kapangyarihan ang Roman Catholic Church. Siyempre, yung mga kaparian doon, nagpunta sila sa iba't ibang colony ng Spain. Isa nga sa mga colony ng Spain ay Pilipinas. So, yun yung dahilan kung bakit dumami rito, tumambak dito yung mga Spanish friars sa mga panahon na yun. At that's the reason why nagkaroon ng secularization movement. At pinapaliwanag natin kanina yung kaibahan ng paring regular sa paring sekular. So, siyempre, kung yung mga paring regular, ito yung mga purong Kastila. At yun namang mga paring sekular ay mga paring Pilipino. Pero again, mililinawin tayo doon sa pagiging paring Pilipino. It doesn't mean na paring Pilipino ay native siya or Indio. Ibig sabihin po, yung label na Pilipino, quote-unquote Pilipino, ay nag-evolve din po. Dahil ito nga po ay nakaugat dun sa class conflict between Peninsulares and Insulares, and then napunta siya sa secularization movement. Sabihin niyo ibang mga Kastila, hindi lang yung mga pari, they would now consider themselves Filipinos, which of course totally different from being at Insulares or mestizo or Indio. Sabihin ay they would now consider themselves totally they totally separate themselves from the pure Spaniards, purong Espanyol. Doon nagsimula yung evolution ng tawag na Pilipino. Dun sa pakikipaglaban ng mga pare dun sa secularization movement na yun. They would like to maintain their hold dun sa mga parishes dito sa Pilipinas. So, problema kasi kaya nagkaroon sila ng away, hindi lang sa class conflict, kundi pati dun sa yung management ng simbahan dito sa Pilipinas. Di ba yung nature ng mga paring regular ay missionary. Ito ng mga paring regular, sila yung nandun sa mga parokya. Kaya lang, dahil nga dumami yung mga paring Kastila dito sa Pilipinas, they were demanding na bigyan sila ng mga parokya na they would insist na the ones you should be given parishes. Ito yung hindi umubra sa mga paring Pilipino. Kasama nga rito sina Father Burgos, Father Zamora, Father Cinto. Kaya nagkaroon ng gumbursa. And of course, yung secularization movement ay pinamumunuan ni Father Jose Burgos. So ito yung binabanggit dito sa panglima. Filipino clergy members actively participated in the secularization movement in order to allow Filipino priests to take all of the parishes. Okay, kaya naging target sila ngayon. Ibig sabihin dito, country making them, parishes in the country making them pray to the rage of the friars. Ibig sabihin ay sila ngayon ang pinag-initan ng mga Spanish friars na gusto sila na yung mamahala sa mga simbahan. Hindi po pwede yun. Para mga paring Pilipino na pinamumunuan nga ni Father Jose Burgos. Panganin, Filipinos during the time were active participants and responded to what they deemed as injustices. Kasama na ngayon, paglaban nila para sa kanilang mga parokya. Lastly, the execution of Gumbursa was a blunder on the part of the Spanish government. But the action
severed the ill feelings of the Filipinos, and the event inspired Filipino patriots to call for reforms and eventually independence. So, blunder yun, no? Kasi mistrial. Because, yung sina Padre Gomez, Burgos and Zamora were implicated. They made use of a star witness, no, by the name of Francisco Saldua. So Saldua was one of the soldiers, no, in the revolt, no, that happened, yung mutiny, no, that happened. Isa sa mga sundalo. So yung government and Spanish friars, no, they actually accused, no, yun nga, yung sina Father Burgos, no, tsaka yung mga pare. So, ito yung controversial malaki, no? Kasi nga involvement ng mga pare sa politika. They were being accused of, si Father Jose Burgos lalo na he would like to be the leader of the, of independent, government. Which is, of course, naturally, it was, of course, separate na, no, from Spain. So, ito yung accusation sa kanya. Gusto niya ng pamunuan, no, yung pamahalaan. Baga, yun nga, no, yung part ng mutiny. Si Saldua, tinuturo siya, no, na siya yung leader, no, si Padre Jose Burgos. Okay, so 1872. It happened, no, in 1872. Kung si Francisco Saldua ang star witness, dapat siya, di ba? Dapat ay malaya siya later on. Di ba? Kasi nga siya yung star witness, least guilty kumbaga. Pwede siya makawala. Kaya lang, nung araw ng execution, no, February 17, 1872, siyang bitayan, no, si Saldua. Mas nauna pa siyang bitayan dun sa tatlong pari, no? Burgos, Gomez at Zamora. So, bakit kaya? May pinagtatakpan ba? So, ayun yung tanong, no? So, controversial, no? Bakit? Siya yung witness, pero siya yung unang binitay, di ba? Meron tayong kasabihan sa English, di ba, na dead man tells no tales, di ba? Baka mamaya, buhay pa yan, bumaliktad yan, sabihin ng totoo. Patayin na natin, no? Kaya nauna siyang bitayin, no? Si Francisco Saldua. Then, ang sumunod ay si Jacinto Zamora. Jacinto Zamora, medyo maswerte na. Bakit? Kasi kahit binitay siya, wala na siya sa sarili. Wala sa sarili si Jacinto Zamora. Wala siya sa sarili kasi meron siya mga bagay na hindi matanggap. Especially yung mga ginamit sa kanyang ebidensya. No? The evidence used against him. It led, no, to his insanity, no? Pagkawala sa sarili. Hindi niya matanggap yung mga ebidensya ay fabricated, no? Gawa-gawa lang. Although kapag tiningnan mo, no, totoo namang sinabi niya. Halimbawa, yung isang letter na lumabas na ebidensya against him, ay sinabi sa kanya na maghanda siya ng mga pulbura. Imagine, no? Kapag na-mention mo yung pulbura, di ba? During the Spanish period, no? Pag na-mention mo yung mga bagay-bagay may kinalaman sa mga armas, no? Or weapons, no? Or pulbura, yung powder, no? Ibig sabihin ito ay pag sinabing pulbura ay bala, no? Involved ka, no, sa mga kilusan, no? Mga underground movement. Pero ang ibig sabihin kasi nung sulat na yun ay magdala ng bala si Father Jacinto Zamora. Ibig sabihin ay puhunan, no, sa sugal. Kasi si Father Jacinto Zamora po ay mahilig magsugal. Ayan. Hindi mo tanggap yun. Nawala sa sarili si Father Jacinto Zamora. Father Gomez naman was already reconciled with himself, no? He accepted his fate, no, in a calm manner.
Dahil matanda na rin naman si Father Gomez. During the time, mga 70 plus na siya. So, he was ready, no? Whatever happened. He was not really as active as before, no? During that time. No? Si Padre Jose Burgos na lang talagang super active pa, no? Mga panahon sa secularization. But they always support, no? Padre Jose Burgos, Padre Gomez and Padre Zamora. Si Father Burgos, hindi niya matanggap din, no? Yung nangyayari sa kanya. In fact, he was was really shouting, no? Cursing, no? Yung mga tao doon, no? Until sa time na kinausap siya ng pare na in charge, no? Dun sa execution, kung sila mamatay. Siyempre, mga pari pa, mga umpisal. Ayun, natanggap na rin niya eventually. Of course, no, yung execution na yun, no, ng tatlong pari, no, ay yun yung unang-unang mahalagang event, no, sa kasaysayan ng Pilipinas, no, sa pagkabansa, no, ng ating bansa, no, Pilipinas. No. Yung isang malaking event. Sir was only siguro mga 9 years old at that time. 9 years old lang siya sa Rizal. Pero it really lived a mark, no? Dun sa mga sinulat niya, no? Binanggit niya. So yung execution, and he even dedicated, no, yung one of his two novels, no, for the three priests, no, yung El Filibusterismo. He dedicated El Filibusterismo to Father Burgos, Gomez, and Zamora. Ayun. So, yun yung controversial na mga bagay. And of course, you also have to read, no, yung mismong instructional material nyo, yung mga specifics pa, yung mga detalye pa na meron, no, dun sa mga contentions, no, ng mga nagsulat, no, regarding the records, no, si Jose Montero Vidal, no, isang Spanish historian, si Trinidad Pardo de Tavera, nakasama ni Jose Rizal sa propaganda movement, and of course si Governor General Rafael de Izquierdo naman, yung mismo Governor General, Spanish Governor General. So, iba yung nila, POV nila, point of view, and mga explanation nila regarding dun sa Cavite Mutiny of 1870. So, ayun, ayun yung dalawang tawag dito, dalawang historic controversies. Tapos ang assessment nyo sa next Friday. Okay ba sa inyo? Next Friday kayo. Okay ba? Next Friday ang assessment nyo, midterm assessment. Maikli lang yun, mga lahat ng pinag-usapan natin. Even yung mga nauna pa natin pinag-usapan. And then of course, yung mga lecture natin, kasama yun. Short introduction to history, 3 types of history, then chapters 1 to 3, chapters 1 to 3, sa instructional material nyo, basahin nyo lang yun. Tapos yung mga nabanggit natin, na pag-usapan natin. Mga doon, no? Marami doon mga item regarding aspects of history, di ba? Aspects of history, kung matatandaan nyo, di ba? Yun yung political, social, economic, cultural history. Then, yung 3 types of history din, marami din sila. Tapos naman parang almost all the subtests are multiple choice, no? Baka true or false, di ba? Parang multiple choice din yun. True or false, pipili ka lang doon kung true or false. Hindi pwede dapat true or false. Tapos, multiple choice mismo. Diba? O may mga choices, nandun na rin. Pipiliin mo lang. Tapos, aspects of history, tsaka yung 3 types of history, you will just have to identify the item. No? For example, kung palagay doon ay constitution. Ano ba yan? Political, social, economic, or cultural.
Ano ba yung sagot doon? Political, social, economic, cultural. Three types of history. Ano ba yung monumental? O great achievement, no? Historical figure, historical event, di ba? Yung mga example natin, pinag-usapan ko, si Rizal is monumental, Bonifacio is monumental, EDSA people power is monumental, di ba? Yun yung monumental history, di ba? Antiquarian history, so it relates to artifacts, no? Old items, no? Bawa museum, di ba? Is ano, it relates to ano, no? So, mga antique, no? Yan. Eh, critical, ano ba yung critical? Siyempre, mahirap gawin, di ba? You have to make a decision, mahirap gawin. Then, mga bagay-bagay na hindi natin matanggap, painful. That's critical history. So, yun yung mga kasama sa ano. Papadala ko sa inyo yung ano, yung papadala ko sa inyo yung mismong assessment. Meron tayong time limit. Kailangan matapos kayo within that time limit. Okay, so paki-open po ang camera kung may tanong ba kayo? May mga tanong ba? Questions? Wala. O, sige. Paki-open yung camera nyo para sa... Okay, ready? Ready na? 1, 2, 3. Okay. Yan. Sige, we'll see each other Friday, midterm assessment. Okay? Itanong. Sandali. Dali lang. Yes. Ate, sige.